Kapag dumadaan ka na sa panahon na medyo naninega ka na, notice mo daw and stop your thoughts. That's the first. Lagi mong titignan ano yung tumatakbo sa isip mo, ano yung mga pinaniniwalaan mo, at kapag negative siya, ihinto mo daw. Sa iba, ang tawag dyan self-talk. Kaya lang yung self-talk natin minsan hindi ganun ka-advisable. Kasi nga, when you're so nega, yung self-talk na ginagawa natin, self-talk kasi is what you think and believe tungkol sa sarili mo based sa mga na-experience mo. So minsan yung self-talk, kinakausap mo yung sarili mo, o kaya lang, yung pinaniwalaan mong mali, yung pinaniwalaan mong nega, yun yung binibitawan mo din sa sarili mo. Di ka kasi magaling, lagi ka kasi nag-fail, di ka kasi magaling magplano, hindi mo kasi ganito, di kasi ganyan. So, ang sabi nila, when you notice that, kapag nagiging ganyan ka na naman, stop your thoughts. Kasi kung meron mang hindi ka kontrolado, kung sa kontrolado mo, sabi ni God, work on it. Pero sa hindi mo kontrolado ang sinasabi ni Lord, bigay mo na to sa akin. Ako nang bahala. O paano ka mawawalan ng pag-asa kung ganyan ka tumingin at ganyan ang inilalagay mong katotohanan sa iyong buhay? Kaya every time, for example, you're gonna talk to yourself. Talk to yourself with truths. Katotohanan lang. Don't lose hope kasi alam mo may tugon naman si Lord. Kikilos naman si Lord. Ang irrational behavior pa naman nag-a-arise yan. Lalo na kapag matindi yung pagka-trigger, mag-a-arise talaga siya. Pag sinabi mong irrational, mga behavior mo, mga nagagawa mo na dapat naman ay hindi mo nagawa. Why are you depressed, O my soul? Why are you upset? Wait for God na si Lord may hawak sa ating buhay, sa ating nararamdaman. Si Lord ang may hawak at si Lord ang bahala sa lahat ng ating nararamdaman. Naiintindihan ng Panginoon yung nararamdaman mo, naiintindihan ng Panginoon yung mga bagay na parang hindi mo ma-define. Pero tandaan mo, si Lord pa rin ang may final say dapat. Okay. And of course, hello po sa lahat ng mga nasa online po ngayon. Pwede ba nating palakpakan yung mga nasa team online po natin? Come on. Ayan. Para sila po ay maganahan din na tayo po ay magsama-sama ngayon, no? Welcome po sa Cutting Edge. And kung may first timer dyan sa katabi mo or sa grupo nyo po ngayon, pwede nyo po silang i-welcome. Ganun din po sa mga nasa online po namin. Kung tayo po ay first time po sa online, you can type new, N-E-W, para ma-welcome po namin kayo. Ayan. And naniniwala ako na ang Panginoon ngayong gabing ito will deal something to us, no? Dahil nasa series po tayo ng mental mess. Yung series na ito, we tried our best, no, na hanapin at pag-aralan ang mga biblical ways to clean our negative thoughts. Siguro kung patataasin ko ng kamay, lahat tayo magtataas ng kamay pag tinanong ko, sino dito nagkaroon na ng negative thoughts sa kanyang buhay? Malamang sa malamang lahat tayo nakaranas na po ng mga negative thoughts na yan. Pero alam niyo ba na hindi siya magandang tumatambay sa ating pong isipan? Bakit? Kasi meron siyang hindi magandang pwedeng idulot sa atin. Now, let me just give you some facts about the word depression, kasi madalas naririnig po natin ngayon. No? Alam niyo daw po ba na according to World Health Organization, 450 million people suffer from mental and behavioral disorder. Not specifically the depression, pero yung mental and behavioral disorder. At dito po sa Pilipinas, noong 2020, nagpakita po na meron daw po at least
3.6 million Filipinos ang nagsasuffer. Di natin alam. Kasi po, hindi naman lahat ng malungkot lang nagsasuffer na agad sa depression. Baka pwedeng malungkot lang. Pero hindi natin alam, yung iba, ngumingiti, ayun pala, may pinagdadaanan na pala. So, let's do this, no? Let's discuss this. Dahil naniniwala ako may sagot lagi ang Panginoon sa lahat ng ating mga pinagdadaanan. Nung sinabi ng Panginoon in the book of Isaiah, sabi doon ni Isaiah, by His wounds we are healed. Kasama po yung depression sa hinil ni God. Naniniwala ako na kasama ang depression sa pinagaling ng Panginoon. But, again, kailangan natin itong pagharapin. No? Kailangan natin pag-usapan. Ano ba yung word na depression? Kasi madalas, pastora nga, naririnig ko yan. Pag sinabi mo po kasi yung word na depression, it means it's a medical condition po, na kung saan naaapektuhan niya yung mood mo and ability mo to function. Kapag medyo severe yung depression, may tendency ng isang tao, hindi talaga siya makapagtrabaho ng maayos, hindi talaga siya makapag-perform ng maayos, at hindi talaga siya maging normal sa araw na yon. May tendency iiyak lang siya ng iyak. So depende siya, may mild, may moderate, at may severe. But alam nyo ba, parang parang ang tawag dito, parang Kuya Kim lang. Alam nyo ba na ang negative thoughts can make depression worse or can be a symptom ng depression? Alam niyo ba yun? Pwedeng simptomas siya na nagkakaroon ka na or inaatake ka ng depression, or pwede niyang gawing mas worse yung nararamdaman natin. Kaya nga, ito yung una nating papatayin. Ito yung una nating sisirain. Yung pwedeng magpa-worse or pwedeng maging symptoms or magpagsimula ng napaka-deadly na sakit na ito. And that's according to HealthLink British Columbia. And also according to them, na isa sa mga bagay daw na sinabi nila, na changing your thinking will take some time. But isa to sa pinaka-importante pwede daw nating gawin. I-change mo daw yung pattern ng iyong pag-iisip. But it will take some time. Medyo hindi siya ganun kabilis kasi gagawin mo siyang habit. But you can actually practice healthy thinking every day. Sino po dito na-practice mo na kanina naninega ka na tapos bigla, hindi. Magaling si Lord. May kaya pang gawin ng Panginoon. So after a while, kapag napapractice mo na yung healthy thinking, it will come naturally na daw po sa atin. Now, meron po silang mga ways na ibinigay para po ma-practice natin yung healthy thinking. Una daw, sulat mo to para mamaya, bukas, ma-practice mo siya. Una daw, notice and stop your thoughts. Yan. Kapag dumadaan ka na sa panahon na medyo naninega ka na, notice mo daw and stop your thoughts. That's the first. Okay? Lagi mong titignan ano yung tumatakbo sa isip mo, ano yung mga pinaniniwalaan mo, at kapag negative siya, ihinto mo daw. Sa iba, ang tawag dyan self-talk. Sino po dito nagsi-self-talk minsan? Kaya lang yung self-talk natin minsan hindi ganun ka-advisable. Kasi nga, when you're so nega, yung self-talk na ginagawa natin, self-talk kasi is what you think and believe tungkol sa sarili mo based sa mga na-experience mo. So minsan yung self-talk, kinakausap mo yung sarili mo, minsan lang so minsan tabi mo, minsan lang. Minsan lang ang pagkausap sa sarili. Minsan kinakausap mo yung sarili mo, kaya lang yung pinaniwalaan mong mali, yung pinaniwalaan mong nega, yun yung binibitawan mo din sa sarili mo. Di ka kasi magaling, lagi ka kasi nag-fail. Di ka kasi magaling magplano, hindi mo kasi ganito, di kasi ganyan. So, ang sabi nila, when you notice that, kapag nagiging ganyan ka na naman, stop your thoughts. Ako dumating ako sa point na personal, kinakausap ko talaga yung sarili ko, Dana, ano na naman yung iniisip mong nega? Ganon. Okay? Pangalawa daw po is, ask about your thoughts. Next step is to ask yourself whether your thoughts are helpful or unhelpful. Nakakatulong ba itong iniisip ko sa sitwasyon ko ngayon? Bawa, pinagalitan ka ng boss mo. Yung bang naiisip mo after ng pagalit, nakakatulong ba siya? Or lalo niya lang palalalain yung nararamdaman mo? So, magtanong ka. Tanungin mo yung naiisip mo. And pangatlo is, choose your thoughts.
Piliin mo daw yung mga bagay na kapag naisip mo siya, ay makakatulong sa'yo. Pastora, pag wala akong maisip na makakatulong, humanap ka ng mga thoughts na i-replace mo dun sa mga unhelpful thoughts natin. Yun daw yung kailangan nating gagawin. Pag nasanay tayong ginagawa yan everyday, then we can fight negative thinking. Now, paano kapag dumating ka sa sitwasyon na, sige, I wanna practice that, pero to be honest, ngayon, matindi yung nararanasan ko. Grabe, Pastora, yung nararanasan ko, depression or anxiety or negativity sa sarili ko talaga ay talaga namang di ko na maintindihan. Nakaraang pong October 10, 10-10 yun, diba? Sino po dito nag-check out? De, joke lang. Nakaraang October 10, 2024, yun po ay World Mental Health Day. Yan. Para nire-remind tayo mga tao na kahit ang isipan natin ay kailangan din natin ng pag-aalaga. Okay? Now, what if dumaan ka na sa lahat ng sitwasyon, lahat ng mga try mo na, but really, you are experiencing this fatal depression. Bakit fatal? Kasi alam niyo daw po that depression is one of the leading causes of suicide, hindi lang po sa Pilipinas, but all over the world. Now, ang question ngayon is, paano nga natin gagawin yun? Paano na natin siya lalabanan? You know, ang kagandahan sa Panginoon, palagi may pag-asa pagdating kay Lord. Amen ba? Palagi may sagot pagdating kay Lord. Because tonight, God will teach us how to undo depression. And we are going to talk about isang awit, no? Actually, isang buong awit. Habang inaawit ito ng isang napaka-great man who fought actually depression. Eventually, napagtagumpayan niya. Sino to? Si King Saul. No? Pinakita niya dito, paano ba natin maa-undo? Paano ba natin hindi hahayaang mag-go lang na mag-go yung depression sa ating buhay? Psalm 42 verses 5 and 6. I'm gonna read first sa NIV. Sabi niya, why are you depressed, O my soul? Why are you upset? Wait for God. For I will again give thanks to my God for His saving intervention. Sabi niya sa verse 6, I am depressed, so I will pray to you while in the region of Upper Jordan from Hermon and from Mount Mizar. So dito makikita natin, yung translation na ginamit natin dito, pinakita niya talaga na the psalmist, itong mga awit, di ba, kapag kasi kanta, di ba, dyan mo nabubuhos yung emosyon mo eh. Malay mo yung katabi mo, composer pala ng mga kanta yan. O, tignan mo. Baka may na-compose na yan, mga panahong in love siya, broken siya, ganyan, di ba? Kasi ang kanta, dyan mo nilalabas lahat ng emosyon mo eh. Ngayon, nilabas ng salmistang to yung kanyang emosyon at inamin niya sa sarili niya, I'm actually depressed. Pero dito makikita natin na dumaan siya sa depression pero hindi naman niya kinitil ang kanyang buhay. In fact, inando niya yung depression. Yung word na depressed po na ginamit po dito sa Hebrew, sa original po, ito po ay shakak. It means to sink or depress, bring, cast down. I don't know. Maybe meron sa atin dito for the past weeks, medyo nakakaramnas ka na, Pastor, parang undown ko lately. Parang hindi ako masigla. Tapos hinahanap mo, okay naman siguro sa family, okay naman sa work, so lang. Okay naman ng mga bagay-bagay sa buhay ko, pero parang nalulungkot ako. Baka downcast nga or cast down nga yung soul, kagaya ng nararanasan nitong salmistang ito. At, to be honest, lahat tayo vulnerable na ma-experience ito, kahit na Christian pa. So, hindi tayo nandito para sabihin na kapag Christian ka na, hindi ka na nadidepress. Pwede pa rin talaga, kasi nga mental condition siya. Kaya lang, hindi natin hahayaan na yung kalungkutan, yung depression, or even the negativity na nararanasan natin will stay. I always believe in, I like to say this, depression should not have the last say. Amen po ba? Hindi dapat ang depression ang huling may salita sa buhay mo or sa kalagayan mo. Now, paano natin i-undo ito? Knowing the fact na 350 million worldwide ang nagsasuffer. Paano natin maa-undo itong pakiramdam na parang bagsak ka at wala ka nang magawa at wala kang gana?
Nagigising ka isang araw, parang iniisip mo, bakit ba ako magtatrabaho ngayon? Bakit ko ba kailangang mabuhay ngayon? So again, ito ay leading cause ng disability. Maraming hindi nagfa-function ng maayos because of this. And I believe that God also wants us to fight this. Dahil gusto ng Panginoon, nagiging productive ka. Gusto ng Panginoon, nagiging fruitful ka. Hindi ko sinasabi na hindi ka dapat nagpapahinga. Importante ang rest kasi gusto ni Lord na nagre-rest tayo. Pero ayaw ng Panginoon na hindi ka functioning. Ayaw ng Panginoon na hindi ka, parang yung buhay ka, alam mo buhay ka pero parang wala kang buhay. Ayaw ni Lord na nararanasan natin yan. So anong gagawin natin? Pag-uusapan natin ngayon ay mga bagay that even your therapist or maybe your teacher ay hindi maibibigay sa'yo. But the Word of God can give it to you. So let's undo depression. Tingnan po natin sa verse 5. Sabi niya, Why are you depressed, O my soul? Why are you upset? Wait for God. Sabi niya ganun. Wait for God. So number 1, para ma-undo mo yung depression, yung negativity na nararamdaman mo, number 1, wait for God. Patiently. Sabihin niyo nga po, patiently. Yung word po na sa Hebrew dito na wait, ito po ay yakal. It means to wait. Maghintay. Ano ibig sabihin po nito, Pastora? Ibig sabihin nito, ang panlaban sa negativity, ang panlaban sa depression is to wait for God. Anong point? Hindi natin pangungunahan si Lord. Maghihintay tayo. Now, dalawang bagay, pag tayo ay naghihintay sa Panginoon, di ba minsan kasi, kapag nararanasan mo na ang hirap-hirap, ang bigat-bigat, nakakalungkot na, gusto mo kagad umalis dun eh. Parang gusto mo kagad gumawa ng paraan para mangyari ang mga bagay-bagay. But this time, God is telling us, pwede bang hintayin mo siya na may gawin din naman siya para sa'yo? So dalawang bagay, pag ikaw ay naghihintay, sa ibang translation, sinabi doon, hope in God. So number 1, don't lose hope. The person waiting is actually hopeful at siya ay expectant. Kaya ka nga naghihintay. Kasi alam mo may darating. Amen ba? Sino dito kahapon naghintay? Kasi may darating na sahod para sa mga sumasahod ng 15. O, kaya ka naghintay. Kasi may ina-expect kang sahod. Congrats mo yung katabi mong sumahod na. Pag hindi pa, wag mo siya i-congrats. Baka malungkot siya lalo. Okay? Alam ko hinihintay na marami young pro ngayon. Lalo na pa December, mga ganyang level. Okay, mayayaman daw ang mga young pro eh. Ang 13-month, ayan. Sino dito expectant sa 13-month? Bonus, di ba? Bakit? Bakit mo hinihintay? Kasi alam mo may darating. Bakit ka nagiging hopeful? Kasi alam mo, may darating. This is the reason why a lot of translations, nung tinranslate nila ito, ginamit po nila yung word na hope. So kapag ikaw pala tinatamaan ng negativity, pag tayo pala ay tinatamaan ng depression, ang taong nawawalan ng pag-asa, yan yung unang taong papatayin ng depression. Kapag nawawalan ka na ng pag-asa, nakakalungkot naman na tagapag-asa ka, pero wala kang pag-asa, di ba? Sa mga tagapag-asa, alam niyo po, dito lang yun, sa kabilang side. Okay? Nakaka-depress naman talaga kapag nasa isip mo na wala ka nang maaasahan. Kapag dumaan ka sa isang pagsubok, tapos nakikita mong wala ka ng way out, nakaka-depress talaga yun. But isipin mo, totoo bang wala? Totoo bang wala ka nang maaasahan? Totoo bang ubus na ang hope? Totoo bang wala ng options? Yun yung iisipin mo, yun, doon ka magsisimulang mag-isip. Kasi yun yung unang babago eh. Yun yung unang, doon ka pwedeng kausapin ng Panginoon na, Nak, hindi totoo yan. Alam mo, pwede pa akong may gawin. Kaya sa panahon na parang tingin mo, tinatamaan ka na ng negativity na to, or even ng depression na to, importante yung truth ilagay mo sa sarili mo. Importante, nagde-devotion tayo, importante yung Word of God, importante ang pinapasak natin sa isipan natin, hindi yung mga what-ifs natin. Ang ipasak mo sa isip mo, ano yung totoo? Ano ba kasi yung totoo? Ang totoo, may kaya pang gawin si Lord. Ang totoo, merong bagay na kontrolado mo, pero may bagay na hindi mo kontrolado.
Kaya daw minsan, maraming mga young professionals frustrated, you're trying to control something that you cannot control. Kaya mo bang kontrolin yung pagtingin sa'yo ng taong yan? Hindi. Kahit magpakabait ka sa kanya, kung ayaw ka niya. That's it. Di mo naman pwedeng sabihin, pwede ba? Pwede bang wag mo na akong awayin? Or pwede bang wag nang ayaw mo sa akin? Di mo naman mapipilit yun eh. Kaya lang, marami mga young professionals, kaya daw tayo na-frustrate, you're trying to control everything. Pati pagiging single mo, kinokontrol mo. Pwede bang sabihin mo, paglabas mo dyan, pwede bang sabihin mo sa mga kapitbahay niyo, sino po sa inyo ang available na magpakasal sa akin ngayong araw na to? Para matapos ng pagiging single ko. Di ba wala namang ganun eh. Kaya ka nawawalan ng pag-asa. You're trying to control everything. So isipin mo maigi, ano yung mga bagay na kaya kontrolin? At yung mga bagay na hindi ko na kayang kontrolin. Yung mga bagay na kaya mong kontrolin, ibig sabihin ni Lord, work on it. Trabahuin mo yan kasi kaya mo siyang kontrolin. Pero yung mga bagay na hindi mo kayang kontrolin, for example, desisyon ng kliyente mo. Kaya mo bang kontrolin yun? Hindi mo kayang kontrolin yun. Desisyon ng boss mo. Kaya mo bang kontrolin yun? Minsan nga, di ba? Sino mag-a-agree sa akin? Nagbigay ka na ng lahat ng facts. Pinagdududahan ka pa rin. Binigay mo na lahat. Ito po talaga yung buong nangyari. Pero syempre, hindi agad-agad papanig sa'yo. Kontrolado mo ba yun? Hindi mo kontrolado yun. Anong kontrolado mo? Ang kontrolado mo is yung maibigay mo yung mga facts. So work on it. Bigay mo yun. Pero kapag hindi na, don't lose hope. Kasi kung meron mang hindi ka kontrolado, kung sa kontrolado mo, sabi ni God, work on it. Pero sa hindi mo kontrolado ang sinasabi ni Lord, bigay mo na to sa akin. Ako nang bahala. O paano ka mawawalan ng pag-asa kung ganyan ka tumingin at ganyan ang inilalagay mong katotohanan sa iyong buhay? Kaya every time, for example, you're gonna talk to yourself. Talk to yourself with truths. Katotohanan lang. Don't lose hope kasi alam mo, may tugon naman si Lord. Kikilos naman si Lord. Sino po dito, meron recently, malaki yung problema mo. Pero ang totoo, kaya hindi ka nawawalan ng pag-asa, kasi malaki yung problema mo, pero alam mo, mas malaki ang Panginoon at may solusyon siya sa problema natin. Amen po ba? Mas malaki ang Panginoon natin at may mas malaki siyang solusyon sa atin. Lagi natin itong naririnig, di ba? Minsan nakakaranas tayo ng mga rejections and masakit naman talaga yon. Isa sa pinakaayaw na ayaw nating mararamdaman yung ma-reject tayo, yung masabihan tayo ng no, hindi yan approve, hindi yan okay. But recently, naririnig natin to sa mga preaching, sa mga naririnig natin na sometimes, man's rejection is God's redirection. Kaya ka pala ni-reject ng tao. Gumagawa na pala si Lord. May kinikilos na pala ang Panginoon. So kapag gano'n ang isipan mo, teka lang, I'm not gonna lose hope. Kasi Lord, alam ko may ginagawa ka pa. Pero also, when you wait on God, ibig sabihin nito is do not give up. Can you tell it to the person beside you, do not give up? Pwede bang sabihin niyo yan sa comment section, do not give up, self? Okay? Dito, pinapakita ng salmista, nagpakita siya ng mixture ng emotions niya. Iba't ibang uri ng emotions, pinakita niya po dito. Now, given his level of distress, it's very possible that he is telling himself o yung soul niya to just hang on. Kinakausap niya yung sarili niya na huwag kang mag-give up. Kaya pa yan. Sino dito pag nasa trabaho ka, tapos andun na yung deadline, tapos sinatrabaho mo pa rin yung ipepresent mo. Wala nang nag-cheer up sa'yo, ikaw na lang sasabihin mo sa sarili mo, kaya pa yan, kaya pa yan, may 5 minutes pa ako, kaya pa yan. Di ba? Ganon. Hindi ka kagad-kagad nag-give up. Sinasabihan niya dito yung sarili niya na, nararanasan mo yan, ang nega ng bagay na yan, pero sinasabihan niya yung sarili niya, huwag ka papakamatay. Huwag ka mag-give up. Huwag mo i-end yung sarili mo dahil lang sa bagay na yan. Huwag mong sinusuko agad. Well, totoo naman po, mamamatay naman tayo mga tao. Pero ito yung point, huwag mo nang pangunahan si Lord. Wait for God. Alam ni Lord ginagawa niya.
Sabi nga natin, di ba, madalas, if you're not dead, God's not done. And the best is yet to come. Sa dami ng pinagdaan, tingnan mo yung katabi, sa dami ng pinagdaanan niyan, buhay pa yan. O di ibig sabihin, hindi pa tapos si Lord sa kanya. May mga best things pa na paparating. Kaya wag natin unahan si Lord. At gusto ko maunawaan natin to, na kung meron mang may karapatang magsabi ng it's over, it's only God. Pag sinabi niyang it's over na sa'yo, it's over na. Pero kung di niya pa sinasabing it's over, wag mong tuldukan ang hindi naman tinatapos ng Diyos sa iyong buhay. No, paano ka naman nga bibigay? Paano ka nga naman mag-give up if you're still waiting for God patiently, having this kind of thought na, Lord, di ka pa tapos sa akin. Lord, may gagawin ka pa. Kasi malinaw sa'yo, alam ni Lord yung ginagawa niya. Amen po ba? No, hindi ko to sinasabi para i-invalidate yung nararanasan mong difficulty. Sorry, hindi mo naiintindihan nararamdaman ko. Sobrang hirap nito. Hindi ko po ini-invalidate yung nararamdaman mo, nararanasan mo. Pero kagaya ng salimistang ito, pag malinaw sa'yo na, yes, maybe I'm experiencing depression, I'm experiencing this negativity, but I know that God knows what He is doing and He is in control of everything. Magiging malinaw sa'yo, Lord, maghihintay ako sa kilos mo. Kasi alam ko, Lord, in control ka sa buhay ko. In control ka sa mga bagay na to. Now, how are we going to undo depression? Number one, wait for God patiently. Tandaan mo, hintayin mo yung gagawin pa ni Lord. Can you tell it to the person beside you? Hintayin mo may gagawin pa si Lord. Type nyo nga po yan sa comment section. May gagawin pa si Lord. Huwag mo siyang pangunahan, amen ba? Makikita mo pa yung kilos ni Lord. At magtatagumpay pa po tayo. Pangalawa, sabi niya sa verse 5, why are you depressed, O my soul? Why are you upset? Wait for God. For I will again give thanks to my God for His saving intervention. So pangalawa is praise God confidently. Sabi niya, for I will again give thanks to my God for His saving intervention. Alam niyo po, mahalaga dito yung sinabi niyang, I will again give thanks to my God. So, ibig sabihin pala, bago niya po naranasan itong depression na to, mapagpasalamat naman siya kay Lord. Thankful naman siya, grateful naman siya, sadyang tinamaan lang na matinding negativity. Sadyang tinamaan lang na matinding depression. Pero ang sabi niya, maghihintay siya kay Lord, for I will again give thanks to my God. So bakit ka nga naman aayaw? Bakit ka nga naman hindi magpupuri? Sabi niya dito, for His what? Saving intervention. Guys, gusto kong malaman nyo, may intervention pa si Lord. Hindi pa tapos. Nagawa ko na kasi lahat eh. Minsan, dadaan tayo talaga sa ganun. Pinaka-endpoint ng buhay mo. Na na-exhaust mo na lahat ng resources mo. And you feel so down kasi nagamit mo na lahat. Wala pa rin talaga. Doon tayo talaga tinitira ng depression or ng negativity, no? Pero sa mga ganong sitwasyon daw, tatandaan mo, may intervention pa si Lord. Kaya pang mangialam ni Lord. At kaya pang pumihit ni Lord. So perhaps the most fascinating part ng Psalm na to is yung ending part na. Kasi yung psalmist, nagdi-declare siya na even though he does not understand yung nararamdaman niya, or even though nararamdaman niya yung rejection and oppression, he will continue to praise God. At lagi niya pa rin aalalahanan that God is his joy and his delight. Di ba last week we talk about that? Na kapag dumarating ka sa panahon ng negativity, ang una mong hahanapin daw yung kaligayahan mo sa Diyos. Ang gagawin mo daw na source and reason ng iyong happiness ay si Lord. Kasi nga naman, pag tinignan mo yung sitwasyon, wala namang nakakatuwa doon, paano ka magre-rejoice? Pag tinignan mo yung pag niramdam mo yung nararamdaman mo, walang masaya doon, paano ka nga naman magre-rejoice? So, Pastora, paano ako magre-rejoice? Wala naman talagang ka-rejoice-rejoice. Kaya, ang sabi ng Bible, hahanapin natin ang kaligayahan natin sa Diyos.
Having the thought that God is good every day, even our days are not good, doon pala magpapasalamat ka na. Doon ka palang magiging masaya ka na eh. So, kaya sabi niya dito, for I will yet praise Him, my Savior, my God. So, dalawang bagay, when you praise the Lord confidently, una, praise God for who He is. Sa panahon na nahihirapan ka, mabigat, alalahanin mo si Lord, alalahanin mo sino ba siya sa buhay mo. For I will again give thanks to my God. Sabi niya ganun. Dahil po ang ating pagpupuri at pagpapasalamat must have a component of respect and relationship sa Kanya. Bakit ako magiging confident? Una, because He is God. May Diyos ka eh. Tama, at bilang tao, limited ka. Tama, bilang tao, mag-fail ka. Kaya na, meron kang perfect na Diyos eh. Meron kang gracious na Diyos. At siya ay Diyos natin. And also, praise God for what He has done. Sabi niya, po sa bandang dula, wait for God, for I will again praise Him for the help of His presence. My God. For the help of His presence. Therefore, because of who He is and what He has done, for sure, kaya ulit gawin ng Panginoon. Naranasan niyo na po ba yung minsan, meron kang pinagdaanan na dati mo na yung pinagdaanan? Madalas nangyayari yan sa ating mga finances. Tama ba? Kapag ang finances natin ay okay-okay ngayon, okay-okay din tayo. Pero kapag ang finances natin ay medyo nanginginig, andyan na naman yung pakiramdam na, Lord, ayoko nang mawalan, ayoko nang maubos. Meron tayong ganang pakiramdam. At kapag hindi nagiging maayos or minsan nagkakaroon tayo ng pagkakamali sa ating mga finances, most of the time nauulit-ulit siya. Kapag daw nauulit-ulit siya, aalalahanin mo lang, si Lord nga, ginawan to ng paraan dati. Therefore, He can do it again. Pag dumarating yung time na nagkakasakit ka, pero alam mo naman na talagang tinamaan ng sakit eh. Yung gagawin natin. Hindi ka naman immortal. O, tingnan mo nga yung katabi mo. Mukha namang normal na tao. Ano po? Mukha lang yung Diyosa. Yes. Napaka-perfect lang talaga ng pagkapogi niyan. Pero hindi yan immortal eh. Tinatamaan ng trangkaso. Kakaroon ng sakit. Sa mga panahon daw na gano'n at hindi ka makabangon, ano iisipin mo? Lord, mamatay na ba ako? Lord, dito na, gano'n ba iisipin mo? Di lalo kang na-deads. Diba? Lalo tayo nahirapan, no? Iisipin mo daw ganito, kung pinagaling ako ni Lord dati, He can do it again. Kung naging faithful si Lord dati, kaya niya pa rin maging faithful ngayon. He will do it again. So yun yung klase ng Diyos na sasambahin natin. Na alam natin, He's a kind of God na merong saving intervention. So, praise God confidently for who He is, sino ba siya sa buhay mo, and for what He has done. Ano ba yung mga ginawa na ng Panginoon or nagawa na ng Panginoon sa buhay mo? Ulitin ko, nagawa na ni Lord noon, magagawa niya pa rin ngayon. Kaya bantayan mo yung mga lalabas sa bibig mo, lalo na sa panahon na naninega ka. Kasi baka mamaya, instead na praise, instead na worship, at instead na confident ka kay God, ito madalas to naririnig ko to kahit Christian eh. Yung ang dami niyang pinagdadaanan, instead na maging confident siya na, alam mo, Pastora, naniniwala ako si God, di niya ako iiwan. Nagkakaroon na ng question mark. Nakarinig na kayo ng ganitong statement ng isang Christian na ha, Pastora, totoo pa ba si Lord? Yan, ako, ingat ka sa mga ganyan. Si Lord ba nagki-care pa sa akin? Kaya minsan, pag may mga ganyan, lalo na mga leader na, halimbawa, leader yung kausap ko, tapos gumanon sa akin, ang una kong tinatanong, sinong huli mong nakausap? Kailan ka huling nag-devotion? Ba't ganyan yung mga isipan mo? Eh di ba nga, praise God for what He has done? Ang iisipin mo, yung mga nagawa ni Lord. Mga truth about God. Naibigay na nga ni Lord yung buhay niya para sa atin eh.
Questionin mo pa rin ba siya, yung existence niya sa panahon na may pinagdadaanan ka? Baka kailangan nating i-shift ang ating mga mind. Bantayan mo yung mga lumalabas sa bibig mo, bantayan mo yung mga naiisip mo. Kaya sa nakaka-experience ng negativity or ng depression, kahit na sabihin natin, matagal na po ito or recent lang, simulan mo ulit sumamba kay Lord. Bigay mo yung papuri mo sa Panginoon. Balik mo yung pagsamba mo, yung ikaw tsaka si Lord, yung intimacy nyo. Prayer, minsan kakanta ka. Kaya kung allowed naman sa office na magpatugtog ka, huwag naman sobrang lakas siyempre. Kung allowed naman sa office na magpatugtog ka ng mga worship songs, instead na kung ano ng mga kasi nga toxic na sa office, tapos patutugtugin mo pa ang toxic na kanta, di doble-doble na yun. Diba? Double kill ka na nun, ganun. Gawin mo, patugtog ka ng mga nakaka-uplift na songs. Mga worship songs. Kung meron ka mga favorite, sige, okay lang. Kahit yun lang yung, ang tawag nila doon, repeated song mo for today. Okay lang yun. Kaysa naman, nagpatugtog ka nga ng marami, kaya lang sobrang dami, sobrang puro negative naman. Kasi ang song po, conditioner siya eh. So, conditioner siya sa ating soul. Pag napapansin mo, the more na nakakarinig ka ng mga songs na nakaka-uplift, na-uplift yung iyong emosyon. Okay? Kaya pangalawa, praise God confidently. Paano ka magiging confident kay Lord? Kasi you're gonna praise Him for who He is and what He has done. And lastly, is in verse 6. Sabi niya, my soul is in despair within me. Therefore, I remember you from the land of the Jordan and the peaks of Hermon from Mount Mizar. How are we going to undo depression? Number one, ano daw po yun? Wait for God patiently. Pero pangalawa, praise God confidently. And pangatlo, remember God honestly. Sabi niyo nga po, honestly. Parang kumakanta pa. Sabi niya, therefore I remember you. Listen to this. Pag tinatamaan ka pala ng depression, ang alalahanin mo daw si Lord. Si Lord. I think that's 2018 when I finished my short course sa Harvard University. Online lang naman po yan. Short course lang po yun. About depression. Ang kagandahan doon sa short course na yun, pinakita ni Harvard, ano yung mga gamot na pwede pag dumadaan ka sa depression? Meron naman talaga. Pero what I like about it, pinakita niya na lahat, sila nagsabi nito, hindi ako lahat ng gamot for depression, lahat yun may side effect. Walang side effect. Tama ba yung term ko na yun? Lahat meron. Lahat may maaapektuhan. Kasi nga antidepressant eh. So, iko-control niya yung nangyayari sa'yo. Although, hindi ko sinasabing huwag ka nang maggamot. Bakit? Kasi kung kailangan naman na talaga ng tulong ng medisina, why not? That medicine can also be used by God para maging okay ka. Pero, ang kagandahan nito, hindi lang sila nag-discuss ng puro gamot. Meron din silang tinatawag na self-care. Hindi self-love. Self-care. Yun ay alternative treatment sa mga dumadaan sa depression. At alam niyo po, isa sa pinakamagandang sinabi nila, isa sa mga pwede mong gamitin as self-care or alternative treatment is yung tinatawag nilang mindfulness meditation. Kasi kung ang problema mo has something to do with your mentality or your mental aspect, dapat yun yung una mo ding inaayos. So, ano po yung mindfulness meditation? It is a way of focusing your attention doon sa present and becoming more comfortable with your thoughts and feelings. So in fact, ito pong mindfulness meditation po na to ay nagamit ng mga psychologists sa University of Massachusetts Medical School para ma-establish nila yung very innovative na stress reduction program. Mindfulness meditation. Sinabi din ng Harvard
na pag pinagagawa daw nila yung mindfulness meditation, isa siya nagkakaroon siya ng positive results sa mga taong dumadaan man sa depression, pero nung pinractice nila yon, nagkakaroon yung taong yun ng ability, okay, to rise above sa nararamdaman niya. At hindi yung ina-allow na lang niya lahat ng negativity na, oh sige, bahala ka dyan, magkagulo kayo dyan. Hindi ganon. To rise above his low moods, kung bawa, mababa yung mood niya, or kaya nakakaranas na siya ng anxiety, or even sadness and pain. Yung mindfulness meditation, kapag ginagawa daw yun ng kanilang mga client, ang nangyayari po, natututunan ng client to rise above those negativities. Eh yun naman talaga yung gusto natin. Hindi na kasi natin mapipigilan parang ang negativity, it's inevitable. Parte siya ng buhay natin eh. Pero all we need to do is to protect ourselves na maimpluwensyahan or kainin, lamunin ng mga negativity na yon. At isa sa pwede nating gawin ay ito daw pong mindfulness meditation. Napansin ko lang, pagdating sa depression, importante pa rin kung ano talaga yung iniisip mo. O sino yung inaalala mo. Alam mo, dati wala ka naman talagang depression. Kaya nung nag-break kayo, inaalala mo pa kasi yung mga pinaggagawa niya sa yung sweet, saya. Di ka tuloy maka-move on. Pinupuntahan mo yung mga lugar, kung saan kayo dati nagdi-date. Kinakanta mo yung mga kanta na kinakanta nyo sa video. Okay, pagmansarin nyo. Ano ginagawa mo sa sarili mo? Tino-torture mo yung sarili mo. It will not cure. It will not help us. Importante daw, may mini-meditate kang tama. Kaya tama yung salmista. Sa panahon na nararanasan niya yung depression, ang niremember niya si Lord. Ang mineditate niya si Lord. Remember God honestly. Na ano i-meditate mo? Sabi niya, my soul is in despair within me. Sa ibang translation sa NET, sabi niya, I am depressed. Pagdating sa pagre-remember, pagdating sa pagme-meditate, importante po to, self-evaluation. You need self-evaluation. I have told many people in my efforts na tumulong, no, i-handle yung mga emotions nila, na ang Scripture or ang Word of God ay makakatulong para makita natin sino na ba tayo, sino ba si God, at sino na ba tayo. At dito makikita natin yung salmista speaking, okay, to his emotion. Ibig sabihin, nararamdaman niya na nade-depress na siya, but he's not allowing his emotion to take his mind. Hindi niya ina-allow yung nararamdaman niya na magdikta sa kanyang dapat isipin. Kasi nga most of the time, when you're emotional, you become irrational. Di ka nakakapag-isip ng tama kapag emotional ka masyado eh. Ang irrational behavior pa naman, nag-a-arise yan. Lalo na kapag matindi yung pagka-trigger, mag-a-arise talaga siya. Pag sinabi mong irrational, mga behavior mo, mga nagagawa mo na dapat naman ay hindi mo nagawa. For example, dahil na trigger ka, dapat naman talaga hindi mo sinisigawan yung boss mo. Boss mo yun eh. Triggered ka. Na-trigger ka nung kasama mo doon, no? Pagtawag ng boss mo. Anong pangalan tatawag natin? Pedro. Pagtawag ng boss mo, Pedro. Ano yun, boss? Ano ba yun? Ang bira, nagulat yung boss mo. Ang gagawin natin dyan? Lahat nga sa ginawa mo. Irrational. Kaya lagi ko itong sinasabi. Your pain might be, ang tawag dito, ano ba yung tamang term? Your pain might be acceptable. Nasaktan ka eh. But your bad behavior is unacceptable. Church, young pro, hindi porket nasaktan ka, mananakit ka na din.
Hindi lisensya na manakit ka kasi nasaktan ka. Sabi mo sa katabi mo, huwag mo yan gawin. Magkaroon ka na lang ng self-evaluation. Bakit nangyayari sa akin to? Ano itong nararamdaman ko? Recently, sa mga nakaka-counselan ko po, I call it processing. I-process mo yung nararamdaman mo. Bakit ka nagagalit? Bakit ka na-trigger? Ano naka-trigger? Bakit ka malungkot? Instead na kung ano-anong gawin mo at ano-anong isipin mo, i-process mo na maigi yung nararamdaman mo para hindi ka maging irrational. Kasi minsan pag irrational tayo, I quit! Kinabukasan, pinuntahan ka nung ng mga bills mo. I quit pala. O ito, reality. May bills kang babayaran. Quit pala. Kasi bakit ka na ganon? Bakit may ganon kang na desisyon? Kasi nga, irrational. So, dapat po, meron tayong self-evaluation. Ano na ba nangyayari sa akin? Kung napapansin mong hindi mo kayang i-evaluate yung sarili mo nang ikaw lang mag-isa, I would suggest na yun tayo na humanap ka ng makakatulong sa'yo. That could be your mentor, or pastor, or counselor. Kung doktor man yan, syempre, mga professional sila. Pero pag-pray mo, sana Lord, Christian doctor. Para hindi mawawala yung word ni God sa'yo at sa Kanya. Kaya po importante self-evaluation kasi dun mo naiintindihan yung sarili mo kung may pinagdadaanan ka man. Pag napansin mo, malungkot ako. Bakit ako malungkot? Okay, tinignan mo, pinaprocess mo. Bakit ba ako malungkot? Ano ba sa akin nangyari nung nakaraan? Ano ba nangyari nung nakaraan? Na-frustrate ba ako? Ganyan-ganyan. Kung wala kang makitang dahilan, then, ibig sabihin nun, sinasabi lang ng result na evaluation mo, there is no need for you to be sad. Huwag mong hayaang kontrolin ka ng sadness na yan, ng negativity na yan. Kasi walang reason. Naramdaman mo siya? Oo. Pero wala naman palang dahilan? O bakit? Bakit kailangan mo pang umiyak? Bakit kailangan mo pang magpakalugmok? Bakit kailangan pa ng ganito? Baka pagod lang. Noong mga nakaraan kasi pagod ako. O di magpapahinga lang. Amen po ba? Pag na-evaluate mo ang sarili mo, mas madidil mo yung mga situation sa iyong buhay. Pero pangalawa is you need self-determination. Sabi niya, I am depressed. So I will pray to you. Isa daw sa pinaka-powerful na words na sasabihin mo kapag may gusto kang ma-achieve na goal, kapag may gusto kang marating, is yung word na I will. I will go to the gym. Pag sinabi mo na I will go to the gym, maya dyan yung katawan mo sumusunod na yan. Pero pag sinabi mo na, Ding, I will not go to the gym. Hindi ka rin papunta. Tama ba? Ang powerful, di ba? I will save my money. Powerful yun. Huwag ka lang ibubudol ng katabi mo. Kaya sabi dito ng salmista, I am depressed, so I will pray to you. Self-determination. Totoo lang. Real talk muna tayo. Minsan, walang ibang tao magsasabi sa iyong, kaya mo yan. Tuloy lang. Kaya minsan, importante, may self-determination. Hindi ka aasa sa words ng iba. Ikaw mismo sa sarili mo, kausapin mo ng matino yung sarili mo. At sabihin mo sa sarili mo, maging determinado ka pa. Wala ka pa doon sa kalahati ng pangarap mo sa buhay. Wala ka pa sa kalahati ng business mo. Huwag ka agad-agad gi-give up. Sa mga nagvo-vlog dito, minsan talaga darating yung time parang tatamarin ka, wala ka maisip na content. Pero i-remind mo yung sarili mo, ay, huwag kang hihinto mag-video. Kahit feeling mo walang kwenta yan, videohan mo ng videohan. I-edit mo ng i-edit, i-post mo ng i-post. Mapagtatagumpayan mo yung katamaran. Mapagtatagumpayan mo yung undown-down ng nararamdaman mo. Sabi niya, I am depressed. Sinabi niya ba, I am depressed, so I will kill myself. Hindi yun ang sinabi niya. I am depressed, so I will pray to you. Kailangan na malinaw sa'yo. Kailangan mo talaga, of course, tulong ng Panginoon. Lord, I will pray to you. Nararanasan ko to, I will pray to you.
Madalas na sabi na po namin to sa mga preachings. But alam niyo po ba yung, there is a book about depression. Ang title po, ang sumulat po ng libro na to ay si Nita Sweeney. And the title of the book is Depression Hates a Moving Target. Yung title pa lang ng book, alam mo na ang depression, ang gusto lang laging gawin, pahintuin ka. Pahintuin kang mangarap, pahintuin kang mag-evaluate, maging determinado sa buhay, pahintuin ka sa journey mo. Depression hates a moving target. Kaya kapag nakakaranas ka ng depression, pero pinipilit mo yung sarili mong kumilos ng kumilos, natatalo mo siya. Nagiging panalo ka. Therefore, you must be determined to move on and do something to make yourself better than yesterday. Amen po ba? Kasi darating talaga sa panahon na wala akong marinig na encouraging words Wala akong marinig na magsasabi sa akin, maging determinado ka, tuloy mo yan. Lalo na yung hirap na hirap ka na, you're just waiting for someone to cheer you up. Wala minsan Alalahanin mo si Lord. I listen to this. Kapag sa panahon na wala kang mahanap, wala kang marinig na nag-cheer sa'yo, alalahanin mo si Lord. Si Lord ang number 1 na cheerer mo. He's the number 1 person who will tell to you, you can do it. You can move on. You can finish this day. You can be fruitful. Si Lord ang unang-unang magsasabi sa'yo ng mga bagay na yan. Hindi niya yan sasabihin para bulahin ka. Sinasabi yun ng Panginoon sa'yo kasi higit sa lahat, si Lord ang may kilala sa'yo. Alam ni Lord that you are stronger than negativity. You're stronger than negative thoughts. You're stronger than depression. You're stronger than your anxiety. Mas malakas ka doon. Why? Because the Bible said, greater is He that is in me than he that is in the world. Dahil may Diyos ka, kaya ka mas malakas sa mga bagay na yon. Kasi si Lord na-overcome niya na. Therefore, overcomer ka din. Amen po ba? Lahat nga po ng mga overcomer ay magsabi ng amen. Mag-type din ng amen. Now, before I end this, speaking of determination, I want us to be more empowered as we listen to this story of this person. I think madalas, lahat tayo dito, baka first time mo siyang maririnig na mag-share ng ginawa ng Panginoon sa kanya. Marami sa church natin naging saksi nung siya ay napunta dito. Pero the rest of the story, I will give it to him. So I wanna call one of our gusto kong sabihin to kasi hindi na siya youth. One of our young professionals. I wanna call on Dale Amado. Amen po. Year 2021, pandemic, at naiwan po ako mag-isa sa bahay. Talagang sila mama nag-aral sa malayong lugar, yung kuya ko is nasa malayong lugar din, talagang naiwan ako mag-isa. At as times goes by, syempre, wala akong trabaho, wala akong pinag-aabalahan na makakuha ng pera. At talagang wala talaga. Na minsan, iniisip ko din, may tatawag ba sa akin? May hihingi ba may hihingan kaya ako ng tulong? And mahirap talaga. Nakaranas po ako ng anxiety, depression, talagang hindi maayos yung tulog. Hindi maayos yung tulog. Minsan, hindi naman po sa pagmamayabang, pero hindi po ako nakatulog ng 1 linggo, ganyan. As in talaga, totoo po yun. 1 linggo, tuloy-tuloy yung gising ko, wala akong maayos na tulog, at syempre yung kain din, minsan gabi lang. Kasi yung binibigay sa akin minsan ng kuya ko is hindi nagkakasya. So pinagkakasya ko sa 1 linggo, minsan hindi pa nakakapagbigay. Kaya yung binibigay sa akin ng kuya ko ng this week, pagkakasayin ko pa siya next week. Talagang ganun kahirap yung naranasan ko. But praise God, hindi niya ako pinabayaan. Hindi ako pinabayaan ng Panginoon sa panahon na mag-isa ako, sa panahon na alam kong hindi ko siya feel na mag-isa ako eh. Alam ko na kasama ko si Lord sa ginagawa ko. Alam ko na, at praise God, kasi hindi po nahinto yung life group ko, yung pagwiwin ko. Talagang
wala talagang palya sa sa pagpapadala sa life retreat, yung mga disciple ko po, hanggang ngayon naman po. And salamat kay Lord dahil yung pagbibigay ko rin ng offering, talagang walang palya. Meskesyo piso, 5 piso, 10 piso, alam po yan ng iba. At to God be all the glory kasi nakita ni Lord yung heart ko doon sa pagbibigay. Talagang tinaniman ko siya, consistent talaga ang pagbibigay ko. At yun nga, at year 2021, December, na-hire po ako bilang isang worker dito sa church. Naging hire po ako, naging worker ako, and praise God kasi may ability to produce wealth na ako. Na nararanasan ko na araw-araw nakakain na ako. Ganyan, ang sarap sa pakiramdam. Na yung situation ko po noon dati is, napagtagumpayan ko siya at marami ako natutunan doon. Natutunan ko maghugas ng plato. Ganun talaga eh. Kasi talaga ako, batugan talaga ako sa bahay namin. Kain, lababo agad, ganyan. Pero nung mag-isa ako, talagang na-disiplina talaga sarili ko. Na pag-uwi nila kuya, ako na nagbuhugas ng plato, ganyan. At naging worker na ako ng church. And as time goes by po, year 2023, nakapag-ipon po ako ng sapat na pera pangkuha ng credentials ko sa dati kong school na Gardner College. Tapos po ako ng grade 12 ng ICT sa Gardner College. And praise God, kasi nakuha ko siya, yung credentials na yon. Ang una kong balak po is mag-enroll sa QCU ng electrical engineer kasi yun talaga gusto ko eh. Mag-electrical engineering but unfortunately, hindi ako pinalad doon. Sabi, cut-off na daw, hindi na kayang mag-enroll ng first sem. Pwede naman daw second sem, pero hahabol talaga ako. Gusto ko na po talaga mag-aral noon. At may nabanggit sa akin yung leader ko na meron daw Bible school dito. Na pwede daw ako doon mag-enroll. At syempre, marami ako matutunan para kay Lord. At nag-enroll po ako doon. Yung pinang-enroll ko talaga, pinang-ipon ko yun pinag-ipunan ko, talagang sikap talaga. At syempre, may mga ginamit din po ang Panginoon na para tumulong sa akin financially, sa mga pinag-aaralan ko. And praise God, recently, September 7, 2024, na ako ay nakagraduate ng ABC. Bachelor in Christian Leadership. Okay po. Grabe lang yung kilos ng Panginoon sa buhay ko. Hindi niya ako pinabayaan. Yung plano ng Panginoon talaga is unexpected eh. Pero sabi nga ni Lord sa Isaiah 60:22, when the time is right, I, the Lord, will make it happen. Talagang plano ni Lord, nagtiwala ako sa plano ng Panginoon, naging honest ako kay Lord. Kahit ano man yung pinagdaanan ko, praise God, hindi ako umalis kay Lord eh. Kasi kung ibang tao yun, pambira, 1 linggo pa lang ayaw na agad. Pero sabi nga ng Panginoon sa atin, magtiwala ka sa akin. Magtiwala ka sa akin. Magtiwala ka sa plano ko. At taniman mo ang mga gusto mong taniman. Kung gusto mo magkaroon ng breakthrough dyan sa pinagdadaanan mo, taniman mo yan. Sabi sa akin ng Panginoon. And I just want to say this at ipaalala sa atin ng Panginoon na no one is hopeless whose hope is in Christ. Taniman mo ang gusto mong maani. Gusto mong magkaroon ng breakthrough dyan sa school mo, taniman mo. Kung gusto mong lumago yung business na yan, taniman mo. Okay, it's speaking of pagtatanim po, meron po tayo dyang envelope sa mga upuan po natin sa likod po, kung makikita nyo po. Pwede nyo pong isulat pangalan nyo, yung mga tithes and offering nyo. At yung tithes po is ito yung 10% ng ating kinita sa buong linggo. At yung offering, ito naman yung galing sa puso nyo. Okay po? At sabi rin po dito sa ating, sabi sa akin ng Panginoon noon, na taniman mo. Kasi kung gaano kalakas yung tanim mo, ganun din karami ang aanihin mo. Kung gaano kabigat yung itinanim mo, ganun din kabigat ang maaani mo. Kaya I challenge everyone na ibigay natin ang best natin. Maaaring yung best mo is 20, 10, 5 pesos, basta ang mahalaga best mo. Kasi wala yan sa halaga, mga kapatid. Nasa puso yan. A cheerful heart is a good medicine. Gusto ni Lord na cheerful ka. Hindi lang napipilitan, hindi lang obligado, pero alam mo yung sa puso mo na magbibigay ka kay Lord. Amen ba? Kaya sa oras na ito, sige po, as we prepare our tithes and offering para sa Panginoon, at kung meron mang gusto magbigay ng love gift po sa ating speaker, pwede nyo pong isulat, tithes and offering. Ayan, yung 10% po is ang ating tithes, at ang offering po, ito naman po yung gusto mong ibigay para sa ating Panginoon.
Amen po. At bago po tayo magbigay sa Panginoon, let's pray po. Let's close our eyes and bow our head. Lord, salamat po sa gabing ito, Panginoon. Salamat po dahil nakarinig na naman po kami ng iyong salita. Lord, maraming salamat po sa buhay ng mga taong ito na handang magbigay sa iyo, Panginoon, na itong tinataniman nila, Panginoon, hindi ito masasayang. Hindi ito mababaliwala, Panginoon, kundi ito ay magsisilbing isang testimony din sa aming buhay, God. Kaya, Panginoon, sa tinataniman po namin, hindi ko po alam kung ano man ang tinataniman nila. But God, magsilbi itong way para magkaroon sila ng testimony at breakthrough sa buhay nila. Lord, salamat po sa buhay po ng mga taong ito na magbibigay sa iyo, Panginoon. Pagpalain mo sila, God, sa kanilang finances, Panginoon, sa kanilang pag-aaral, sa kanilang business, God, at sa anuman ang pinag-aabalahan nila, Panginoon. Lord, salamat po. Ito pong aming panalangin. Sa tanging pangalan mo lamang, Jesus. Amen and amen. We can now give to the Lord. Who would have thought ng isang Dale Amado na lagi lang nating nakikita dito is now isa ng ganap na young professional. Amen ba? At pinakita ng Panginoon kung gaano ka-faithful siya sa Kanya. By the way, ang inyo po mga tithes ay ibibigay niyo po sa Sunday. Offering lang po tayo dito sa Cutting Edge. Now, ngayon po, as we end this, again, paano natin i-undo ang ating depression or ang mga negativity na ating nararanasan? Number 1, wait for God patiently. Pangalawa, praise God confidently and remember God honestly. Practice mo to every day, you will see. Sabi ng iba, wala daw gamot sa depression. I mean, you just have to live with it for the rest of your life. Siguro sinabi yun ng isang taong hindi pa niya nararanasan yung kapangyarihan ng Diyos. Because I've seen a lot of people na kinain ng depression, pero hanggang ngayon ay buhay pa din. Why? Kasi pinagtagumpay sila ng Panginoon. Again, church, I want to remind everyone, depression should not have the last word. Importante pa din si Lord ang may huling salita. I wanna read again. Sabi niya po dito, sa passage po natin, why are you depressed, O my soul? Why are you upset? Wait for God, for I will again give thanks to my God for His saving intervention. I am depressed, so I will pray to you while in the region of the upper Jordan, from Hermon, from Mount Mizar. These words from the psalmist ay nagre-remind sa atin na si Lord ay may hawak sa ating buhay, sa ating nararamdaman. Si Lord ang may hawak at si Lord ang bahala sa lahat ng ating nararamdaman. Naiintindihan ng Panginoon yung nararamdaman mo, naiintindihan ng Panginoon yung mga bagay na parang hindi mo ma-define. Pero tandaan mo, si Lord pa rin ang may final say dapat. Nasa verses 5 and 6 po tayo. Pero pwede tayong pumunta lang sa mga naunang verses. Sinabi niya po sa verse 1 ng Psalm 42, as the deer longs for a stream of water, so I long for you, O God. I thirst for God, for the living God. Sabi niya, I say, when will I be able to go and appear in God's presence? I cannot eat. I weep day and night. All day long they say to me, where is your God? I will remember and weep. For I was once walking along with the great throng to the temple of God, shouting and giving thanks along the crowd as we celebrate the holy festival. Before pala yung verses 5 and 6, na sinabi niya, why are you so depressed, O my soul? Ito pala yung unang nangyari sa kanya. Sabi niya, I long for you, I thirst for you. Sabi niya sa dulo, for I was once walking. Dati ito ako eh.
Dati talaga, I celebrate with my fellow servants. Yun pala yung nangyari sa kanya. Tsaka kanya nasabi yung verses 5 and 6. Ano po ang gustong ipakita ng kabuuan ng awit na ito? Simple lang. Apart from God, we are dry and dead. Apart from God, we are depressed. Totoo naman. Apart from God, we are anxious. Apart from God, lahat tayo pwedeng maging nega. But you know one thing about the Lord is this. Every time na ninanais mong lumapit sa Kanya at magtiwala ulit sa Kanya, binabago niya yung kalagayan natin. God is a God of transformation. That's why, naniniwala pa rin ako that depression will not have or should not have the last say. Kasi pag pinili mong lumapit sa Diyos, pinili mong umamin sa Panginoon, pinili mong idikit ulit yung sarili mo sa Panginoon, yung dry and dead situation mo, maniwala ka. Magiging flourishing ulit. Magkakaroon ulit ng buhay. I want everybody to stand right now in the presence of God. And wherever you are, sa ating po mga nasa online, if you can find a place where you can be with the Lord today. Because I know, meron dito, gusto talaga ni Lord i-deal yung mga present or maybe past feelings natin. Na hanggang ngayon, naapektuhan ka pa rin. Hanggang ngayon, kinakain ka pa rin. Hanggang ngayon, nilalaman ka pa rin. God wants to end that. Why? Because in John 10:10 sinabi doon, the thief comes only to steal, kill, and destroy. But Jesus said, I have come that they may have life and have it more abundantly. The kind of life that Jesus wants us to experience ay yung buhay daw na ganap at kasaya-saya. Hindi buhay na kapos at malungkot na malungkot, kundi ganap at kasaya-saya. I have come that they may have life and have it more abundantly. So whoever we are right now, you feel like, Pastor, I feel like I'm just existing, but I'm not living. Alam mong sagot dyan, si Jesus. If you feel dry and dead, ang sagot dyan, si Jesus. If you feel depressed, anxious, nararamdaman mo lahat ng negativity na mundong ito, ang sagot dyan, si Jesus. So we will come to Jesus tonight. And I believe that God is here and He is dwelling among His people. I want you to close your eyes. Ngayong oras na to, aamin muna tayo kay Lord na kailangan natin siya. Sa anumang meron tayo ngayon, anumang pinagdadaanan or maybe pagdadaanan natin, let's be honest. Apart from Him, mahina talaga tayo. Hindi natin kayang maging overcomer apart from Him. So we will be honest to God. We will ask the Lord na tayo ay maka-come closer to Him once again. Ma-experience ulit natin siya sa ating buhay. If you're this person na sinasabi mo, umaamin ka, Lord, I need you. I need you to take control of my emotion, to take control of my mind, to take control of this situation, God. Lord, kailangan kita sa buhay ko po. If that's your prayer right now, habang lahat naman po dito sa physical ay nakapikit, or wherever you are, if you can raise your hand, mabilis lang. At the count of 3, we will just raise our hand as a sign na sinasabi natin at umaamin tayo, we need Him more than anything else. More than money, more than promotion, more than the success. We need Jesus. At habang nakataas yung kamay natin, we're just gonna pray. Mananalangin tayo sa Panginoon. I know that He's here. He's listening to us. So if this is your decision, this is what you want, this is your confession right now, just raise your hand right now. 1, 2, 3. At pagtaas ng kamay mo, I want you to say this prayer to God. Sabi mo, Lord Jesus,
I come before you. I come before you. I know I'm a sinner, I know I'm a sinner. but I believe I believe you are my Lord. you are my Lord, You are my Savior. my Savior. Today, Today, I accept you in my life. I accept you in my life. Intervene in my situation. Situation. Protect me. Protect me. Cleanse me. In Jesus' name I pray. Amen. If that's the first time na ginawa mo yan, I want to tell you right now, the power of God is actively moving in you. He's actively moving, taking away lahat ng mga bagay na hindi dapat nasa buhay mo ngayon. Or maybe kung meron sa atin dito, you just rededicated your life to God. Maybe kagaya ng salmistang ito, dati pala, malapit siya. Dati pala, intimate sila. And you rededicated your life to God. I want to tell you right now, at this very moment, we don't need to wait for tomorrow. Hindi natin kailangan maghintay para sa mga susunod na araw. At this very moment, God is doing something in our situation. God is moving in your situation. Father God, today, as we end this series, God, about mentalness, Lord, we want to end this na kung saan, Panginoon, may nag-i-end din sa buhay namin. At yun po ay lahat ng negativity, Lord, na lumalamon sa amin. Hindi ko man alam, Lord, ano yung triggering factor niya. Hindi ko maalam, Lord, anong source ng mga negativity na nararamdaman niya. But one thing is for sure, God, you are powerful than this. You are bigger than this. So I pray right now, God, saraduhan mo po, i-end mo po lahat ng makakapag-trigger sa Kanya. I-end mo po, Lord, lahat ng nagiging source ng mga negativity, Panginoon, na ito na lumalamon sa Kanyang buhay. And I pray right now na simulan mo, Panginoon, sa buhay niya, Panginoon, na mag-intervene. Na magsimula, Panginoon, na mag-flourish, God, yung kanyang pananampalataya. At sa araw-araw, Lord, na gagawin mo po sa kanyang buhay, siya po ay magtitiwala sa'yo. Lord, I pray for someone, diagnosed man or hindi, pero dumadaan sa depression. God, maybe the world says na wala pong sagot dito or wala pong gamot dito. But God, we know that you are the greatest physician that we have. And we trust you, God. And so I declare healing upon this person. Diagnosed man siya or hindi, God, pero nararanasan niya, Panginoon, ang depression. Lord, I pray for healing right now. I declare healing right now in the name of Jesus. I cancel that depression, God, in the name of Jesus. I declare that depression, Lord God, will be out sa kanya pong buhay, sa kanya pong isipan, sa kanya pong pagkatao, Panginoon, in the name of Jesus. And wini-welcome po namin ang presence mo. Wini-welcome po namin ang pagmamahal mo. And Lord, we're welcoming, God, your plans, God, and your power, God, upon this person right now. Lord, I pray, Father God, for someone who's nakakaranas po siya, Panginoon, ng anxiety. Matindi po yung fear. Hindi niya na po malaman, Panginoon, kung bakit pa siya natatakot. Hindi niya mahanap yung dahilan, oh God. Lord, I cancel that anxiety right now in the name of Jesus. And I welcome faith. And I welcome healing. And I welcome miracle right now in Jesus' name. Lord, every generational curses, God, na nabitawan sa Kanya. Lahat ng mga sumpa noon pa man na nabanggit sa Kanya. Mga dead words, God, na nabanggit sa Kanya nung bata pa siya na hanggang ngayon ay may epekto, Panginoon, sa Kanya. Lord, we cancel that generational curse in the name of Jesus. Right now, be free in Jesus' name. You're no longer cursed. You are now blessed by God. Lahat ng binato sa'yo, wala nang magiging epekto sa'yo ngayon. You're so blessed to be cursed. God, I pray right now for this person. Recently, God, kitang-kita niya yung laki
ng pinagdadaanan niya. Masyadong overwhelming, God. Masyado, Lord, nakakasakal. Masyado, Lord, nakakalunod. But God, I pray right now at this very moment, mas makita niya na mas malaki ka kaysa sa pinagdadaanan niya po. Mas malaki ka, Lord, kaysa sa problema niya. Maybe, God, personally, God, wala akong magagawa na solusyon. Pero isa ang alam namin, Panginoon, Lord, there is power in prayer, God. And there's power in having faith in you, Lord. And so, God, today we put our trust in you. Kung ikaw man to na may malaki kang pinagdadaanan, masyado ng overwhelming, right now, I just want you to put your trust in God. Pagkatiwalaan mo yung Diyos na simula noon pa man ay tapat na sa'yo. Yung Diyos na simula noon pa man, marami nang pinatunayan sa'yo. Kung nagawa niya noon, kaya niya ulit gawin ngayon. Kung natawid ka niya noon, tatawid niya ulit ikaw ngayon. Kung napagpatagumpay ka niya noon, magtatagumpay ka pa rin ngayon. Dahil sa Panginoon. Just put your trust in Him. Father God, I pray right now, whatever it is pa, Panginoon, na nag-i-entangle sa Kanya, whatever it is pa, Panginoon, na nagpapasuffer sa Kanya, Lord, I break it. I break that chain in Jesus' name. By the power of the blood of Jesus, I speak freedom right now. Freedom from all negativity. Freedom from all negative thoughts. Freedom from anxiety and depression and every sickness, God, in Jesus' name. And right now, as we worship the Lord, I just want you to trust in Him. Praise Him for who He is and what He has done. Praise Him confidently because you know that He is bigger than your situation right now. Praise Him confidently because you know that He will do something. He's not yet done with you. Di pa tapos sa'yo si Lord. So wag mong tapusin. Hayaan mo ang Panginoon ang magbigay ng ending. Because when He said it is done, it means victory. Pag si Lord na ang nagtapos, hindi ka lugi, kapatid. Pag sinabi ni Lord tapos na, ibig sabihin nun, victory yun para sa'yo. Para sa akin. Can we just praise the Lord? Kung habang dumadaan ka sa nararamdaman mo na yan, pagkatiwala mo sa Panginoon, purihin mo lang siya ngayon. Let your mouth praise the Lord. Let your mind praise the Lord. Let your heart praise the Lord right now. Come on. As we have this moment with God. If you want to talk to God, kung kailangan mo na embrace ng Panginoon, just tell Him, God, payakap po. Lord, paying lakas. God, Lord, I just want to be near to you right now. I just want to feel your love, God. I just want to feel your assurance, Lord. Lord, I just want to declare that I trust you and I love you. Ano man ang mararamdaman ko, I will just still trust you. Makaranas man ako ng rejection, God, I will trust you. Ma-define ko man yung nararamdaman ko, God, or hindi, I will trust you, Lord. Because you never fail me, God. You never fail me before, and you will never fail me now. Can we just worship Him today? You can open your mouth and sing this song to God. Let your soul worship God today. Lord sa'yo at hindi siya mabibigo. Never pang nagkamali sa'yo si Lord at hindi siya magkakamali. Yes.
sumasagot. Si Lord may pakialam. He cares for you so much. He loves you so much. Sobra ang mahal ni Lord that He cannot afford to ignore you. He cannot afford to ignore your tears, your cry, your honesty to Him. Hindi ka kayang i-ignore ng Panginoon. That's why we trust Him. Amen. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why we trust You. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard. Yes, You hear us, God. And You will answer us, Lord. You're gonna bless us, God. You're gonna heal us. You're gonna do miracle to us, Lord. For the last time, can you just say and declare this to God? That's why I trust Him. That's why I trust Him, Lord. Jesus, You are our forever Savior. 2,000 ago, God, pinatunayan Mo na kaya Mo kaming iligtas at ginawa Mo kaming maligtas. But even up to this very moment, nililigtas Mo pa rin kami. And we just want to thank You, God. Lord, today, we declare na simula sa oras na ito, simula sa araw na ito, Lord, You're gonna be the God of this mind. You're gonna be the Lord of this heart. And starting today, Holy Spirit, we ask You that every day, intervene into our emotions. Take control of our emotions. Lord, we thank You. And we receive healing, we receive peace, we receive freedom, God. Today, we worship You and we bless You, God. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Come on, a big clap offering to Jesus. Come on.